sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Panukalang national budget para sa taong 2024 pasado na sa mababang kapulungan ng Kongreso. J. Renz Kilario alias Senior Aguila humarap sa investigasyon ng Senado. Mga minor de edad na tumakas sa umano'y kulto, ikinuwento ang umano'y pang-aabuso ng lider ng organisasyon. Petisyon sa hirit na dagdag pasahe ng transport groups, dinidinig ng LTFRB. Reassignment ng halos 3,000 pulis kaugnay sa nalalapit na barangay at SK elections iniutos ni PNP Chief Benjamin Acorda. At low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility posibleng maging bagyo ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 28, 2023 at una sa mga balita ngayong tanghali. Aprobado na sa third at final reading sa mababang kapulungan ng Kongreso ang 5.7 trillion pesos na 2024 General Appropriations Bill o ang House Bill number 8980. Isang small committee rin ang binuo ng Kamara upang sumuri sa mga panukalang pagbabago sa proposed national budget. Ililipat naman ang confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga ahensyang may kaugnayan sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Narito ang ulat ni Rosa Licos. With 296 members voting in the affirmative, 3 in the negative, and 0 abstentions, House Bill number 8980, the 2024 General Appropriations Bill, is approved on third and final reading. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang 5.7 trillion peso 2024 national budget. 296 na mga mambabatas ang bumoto pabor dito, 3 ang tumutol at walang nag-abstain. Dahil certified as urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukala, allowed ang kapulungang ipasa ito sa second at third reading sa kaparehong araw. Tinuligsa naman ng Makabayan Bloc ang anilay pagmamadali na maipasa ang panukalang hindi naman tumutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Kung mamarkahan ang 2024 General Appropriations Bill sa konteksto ng mga pangangailangan at panawagan ng mga mamamayan, nakakuha ito ng bagsak na grado. Hindi pasang-awa bagsak dahil manhid ito sa lumalakas na daing ng mga Pilipino para sa pagkain, trabaho at serbisyo, samantalang dinadagdagan ang pondo para sa pasismo, pork, dayuhang interes at pambayad utang. National budget ang nagpapamalas, wala talagang bagong Pilipinas. Boto ng kabataan ay no sa House Bill 8980. Napagkasunduan naman sa plenaryo na bumuo ng maliit na komite na mag-i-evaluate ng proposed amendments sa panukalang batas. Consistent with our parliamentary precedent, I move to create a small committee to receive and resolve all individual amendments to House Bill number 8980. Kabilang sa small committee na ito, sina House Appropriations Committee Chair, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe, at Minority Leader 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan. Samantala, bago aprubahan ng Kamara ang proposed national budget, binanggit ni House Appropriations Committee Chair Ko na kabilang sa maaapektuhan ng realignment ng pondo ang confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasunod dito ng desisyon ng mga leader ng political parties sa House of Representatives na i-reallocate ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang pangunahing responsibilidad ang surveillance
Surveillance at Intelligence. At upang matugunan ang tumitinding banta sa West Philippine Sea, partikular na ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dahil naman lusot na sa Kamara ang panukalang pambansang pondo, maaari na itong ma-transmit sa Senado. 9.5% na mas mataas ang 5.7 trillion pesos na 2024 proposed budget kaysa sa 5.2 trillion pesos na pambansang pondo ngayong taon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang committee hearing sa Kamara sa gitna ng session break. Ngayong araw ay nagsimula na ang recess sa House of Representatives na tatagal hanggang sa November 5, 2023. Para sa iba pang detalye, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, sa kasalukuyan ba ilan yung mambabata sa Kamara? Sa ngayon, nasa 310 ang miyembro ng Kamara de Representantes o House of Representatives. And as of today, naka-congressional break na nga o recess ang Kamara hanggang November 5, 2023. Subalit sa pamamagitan ng isang formal na mosyon na inihain sa kapulungan bago ang House recess kagabi, otorisadong magsagawa ng meetings at public hearings ang lahat ng komite sa Kamara. Inaatasan na rin ni Speaker Martin Romualdez ang House leaders na magsagawa ng committee hearings. Ito ay upang matiyak ang mabilis na pagpasa ng mga panukalang batas. Kabilang na ang mga measure na layong tugunan ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Batay kay Speaker Romualdez na ipasa na ng Kamara ang nasa 20 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority bills. Target itong maipasa ng 2 kapulungan ng Kongreso itong mga LEDAC priority bills bago matapos ang December 2023. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagkausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at French President Emmanuel Macron sa isang telephone call. Dito, tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa at ukol sa issue sa West Philippine Sea. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribojoc live. Nel, ano-ano pa yung natalakay ng dalawang leader at ano yung partikular na issue sa West Philippine Sea ang kanilang pinag-usapan? Yes, Aga, ayon sa Malacanang napag-usapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at French President Emmanuel Macron ang ukol sa pagdating ng mga grupo ng French ministers sa Pilipinas. Sa pagbisita ng mga opisyal ng France sa Pilipinas, inaasahan tatalakayin ang pagpapalakas sa bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa. Dagdag pa ng palasyo sa unang bahagi ng pag-uusap ng dalawang lider kahapon, natalakay nila ang ukol sa isyu ng seguridad sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, ginagawa lahat ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan sa riyon, manatiling bukas ito sa paglalayag. Nagpasalamat si PBBM sa France sa mensahe ng suporta nito ukol sa pagsunod sa international law, partikular sa UN Convention on the Law of the Sea. Inimbitahan rin niya ang French President na bumisita sa Pilipinas para maipagpatuloy niya ang mga natalakay na sa naganap na 10th Philippine-France Joint Economic Meeting noong Hunyo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribojoc. Agad sinagot ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro ang panibagong babala ng China na huwag umanong magsimula ng gulo matapos ang pagtatanggal sa inilagay nilang mga boya at pangharang sa Scarborough Shoal. Git ng kalihim, hindi Pilipinas kundi ang propaganda ng China ang nagsisimula ng gulo sa West Philippine Sea. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Nanindigan si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi Pilipinas ang nag-uudyok o pasimuno ng pagkakaroon ng gulo sa West Philippine Sea. Sagot ito sa panawagan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na huwag nang palalain pa ng Pilipinas ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Provocation na ba yun sa kanila? Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang?
Paliwanag ni Secretary Teodoro, tinanggal ang mga boya at harang na nilagay ng China dahil mapanganib ito sa kaligtasan ng mga mangingisda, lalo na't common fishing ground ang Scarborough Shoal. Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan banta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino diyan? Tatanungin ko. Siyempre, lalo tayong malalayo sa kanila. Bagaman hindi na ikinagugulat ng kalihim ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, dapat pa rin anyang ituloy ng Pilipinas ang pagtutol dito at paninindigan sa mga teritoryo. Kami nagplaplano para sa mga contingencies, no? Pero liwanagin ko, ayaw ko ng gera or pakikipaglaban. Kung may maganda at prinsipyado at na usapan na pwede dito na sumasang-ayon sa batas ng Pilipinas at international law, yun ang dapat na solusyon. Dagdag parang kalihim, dapat din munang tingnan ng China ang sarili nito bago magsalita, kasunod ang paratang na nagdudulot ng polusyon sa karagatan ang nakasadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kahapon, tinalakay na rin sa Senado ang panukalang budget para sa Department of National Defense sa susunod na taon na aabot sa 229 billion pesos. Dito nangako si Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri na dadagdagan ng malaking pondo ang ahensya. Isang executive session ang ipinatawag ng senador para pag-usapan ang mga pangangailangan ng DND gaya ng mga makabagong kagamitan. We already discussed it on a caucus that we are going to allot a large chunk of additional funding for the AFP and the DND. Hindi po tayo pumayag na mabuli tayo, no, ng ating kapitbahay sa norte. Makinig man ng China o hindi, naniniwala si Secretary Teodoro na dapat ituloy pa rin ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa China para maayos ang sigalot sa dalawang bansa. Pero patuloy pa rin anya na igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ng China na self-amusement o paglilibang lamang ng sarili ang ginawa ng Pilipinas na pagtatanggal ng mga floating barrier sa may Scarborough Shoal na inilagay ng Chinese Coast Guard. Sa isang pahayag, muling iginiit ni spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na teritoryo ng China ang Scarborough Shoal na kung tawagin ng mga ito ay Huangyan daw. Kaya naman ipagpapatuloy aniya ng kanilang bansa ang pagbibigay proteksyon at pagbabantay sa kanilang soberanya. Umaasa ang pamunuan ng Bureau of Immigration na maipapasa na ang Immigration Modernization Bill bago matapos ang taong kasalukuyan. Layo nitong mapalitan ang immigration law ng bansa na naisabatas bago pa ang ikalawang digmaang pandaigdig. Tinitingnan naman ng Immigration Bureau ang paggamit ng artificial intelligence sa pagproseso ng mga papeles ng mga biyaherong lumalabas at pumapasok sa bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Ang batas natin ngayon sa immigration, 1940 pa. Earlier than the Declaration of Independence of the Philippines, 1946. Ang nakapirma na Immigration Act natin, Amerikano pa, si Roosevelt. Napag-iwanan na ang Pilipinas pagdating sa modernong teknolohiya na ginagamit sa mga paliparan. Bunsod nito, sari-saring problema ang lumilitaw gaya na lamang ng mga isyu ng korupsyon at offloading ng mga pasahero. Ngunit tiwala ang Bureau of Immigration na kaya pang humabol ng Pilipinas sa modernong sistemang ginagamit ng ibang bansa kung maisasabatas na ang Immigration Modernization Bill. That's the ultimate objective natin. Mahabol natin ang technology being used by other countries. Kasi ngayon, manual pa tayo eh. Wala na tayo dyan. But we are step by step. We first have the advanced information, advanced passenger information, the passenger record, then we have the electronic gates,
then we have the biometrics capturing technology. Yun na ang sunod. Layunin ng Immigration Modernization Law na mapabuti ang sistema sa paliparan, serbisyo, mga pasilidad at mabawasan ang korupsyon. Isa sa tinitignan ng Bureau of Immigration ay ang paggamit ng artificial intelligence gaya ng ibang bansa. Kapag automated processing na, wala ng contact sa mga pasahero ang mga empleyado. Pagdating sa seguridad, gumagamit na sila ng biometric information na nakukuha sa mga pasahero dahil sa Advanced Passenger Information System. Mula sa pagbili pa lang daw ng ticket sa airline, malalaman na kung undesirable passenger ang isang tao. Sa ngayon ay may kinakausap ng technology provider ang Bureau of Immigration para dito. So hopefully itong mga first stages of the adapting the technology magawa natin before we can go to AI. In other countries, Singapore, Dubai, dadaan ka na lang ng isang, hindi mo nga alam na kinukunan ka na eh. Then, through the advanced passenger information that you gave, yun na ang basis nila to recognize yun na ikaw na pasahero, ikaw yung tao. Mababawasan din anya ng hanggang 50% ang mga tauhang kakailanganin sa mga paliparan. Nasa third reading na sa Kamara ang panukalang batas pero nakabinbin pa rin ito sa Senado. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natuloy na ang pagdinig ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa mga petisyon na inihain ng ilang transport groups na humihiling ng dagdag pasahe sa jeep. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na yung napag-usapan sa pagdinig at maaprubahan ba yung hirit ng mga transport group na taas pasahe? Aga, magandang tanghali. Sa ngayon, ongoing pa yung pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa petisyon ng taas pasahe ng mga transport group. Unang dininig yung petisyon ng Stop and Go at FEDUDAP na hirit na 2 pisong taas pasahe sa mga tradisyonal at modern jeep. Ipinaliwanag ng grupo kung bakit 2 piso ang kanilang inihihirit. Batay sa kanilang kalkulasyon, sa halos 17 pesos na naging pagtaas sa kada litro ng diesel, nasa 500 pesos na yung nawawala sa kita ng mga tsoper. Kung maaaprubahan ng 2 pisong dagdag pasahe at makakapagsakay ng nasa 200 passengers o pasahero ang isang jeep, nasa 400 pesos ang mababawi sa kanilang kita. Hindi pa nila ito sapat pero maaari nang maging pambawi ng mga tsoper. Inusisa ng LTFRB ang naging pag-aaral ng mga transport group sa naging basehan kung bakit 2 piso ang hirit na dagdag pasahe. Kasama dito yung pag-aaral kung gaano kahaba ang itinatakbo ng isang jeep sa kada 1 litrong konsumo ng diesel. Yung ibang transport group naman na naghain din ng petisyon ay isusunod ng LTFRB na dinggin. Yung pasang Mazda at Acto, ang hiling nila ay maaprubahan kahit sana yung pisong provisional fare increase o yung dagdag pasahe na pansamantala lamang habang mataas pa ang presyo ng diesel. Kung hindi nila maaprubahan ito ay hindi na rin nila alam kung paano makakabawi ng kita kaalinsabay nga ng serye ng oil price hike. Samantala ang isang transport group naman idinadaing ang fuel subsidy dahil magbuhat ng mag-issue ang COMELEC ng exemption sa spending ban noong nakaraang linggo, wala namang pumasok sa kanilang pondo. Sa hawak nilang 6 na pong fuel subsidy card, nasa 10 pa lamang ang nabibigyan ng fuel subsidy. At sa ngayon aga, aantabayanan pa natin kung maglalabas ba ng resolusyon ang LTFRB para itaas ang pamasahe sa mga jeep pagkatapos nitong hearing. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Ilang araw bago umani ng palay ang karamihang magsasaka sa Central Luzon, nag-aabang na ang National Food Authority sa Region 3 sa mga magsasaka na magbebenta ng palay sa kanila sa halagang 23 pesos per kilo. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live.
Nestor, gaano karaming pala yung target na mabili ng NFA ngayong harvest season at may pambili na ba sila? Aga target ng National Food Authority sa gitnang Luzon bago matapos ang anihan sa buwan ng Nobyembre ay makabili sila ng palay ng hanggang 5 million sacks. At ito nga ay para masustinihan ang pangangailangan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa imbak na pagkain. Umaani na ngayon ng palay ang mga magsasaka sa Central Luzon, partikular sa Nueva Ecija at Tarlac. Ayon kay Engineer Alwin Uy, General Manager ng National Food Authority sa Region 3. Dati, 19 pesos ang per kilo ng NFA rice, ngayon ay 23 pesos na. Tinaasan na ito ng 4 na piso. Sakaling di maabot ang 5 million, ay kahit 2.4 million na lang na sacks na palay ay sapat na rin kaysa wala. Malabo sa atin yung 5 million na yon. Yung kasi ay may kasamang malasakit na nung ating mga magsasaka. Malasakit na magtiis sila na doon sa per hectareage nila may 20 bags na mas mababa ang bili hanggang maximum na 23 lang. Kahit ang mga traders mag-25, mag-27, mag-30, isasakripisyo talaga nila yung bilang malasakit sa gobyerno. That's the only time na maka-achieve natin yung nasa 5 million. Pero sa ngayon, do sa maximum na 2 million natin, 2.4 dito sa Region 3, masaya na kami na makuha natin yon sa tulong din ng ating mga LGU and syempre yung through information dissemination na magkaroon ng malasakit yung ating mga kasamahang farmers upang meron tayong buffer stock na sapat sa NFA. Dagdag pa ng opisyal ng NFA, lahat naman ng palay na kanilang bibilhin ay gagamitin ng local government unit, Department of Social Welfare and Development at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Nung umupo yung ating bagong administrator, we are strictly implementing na ang issuance lang ng ating NFA rice is for the relief operations. Yun lang ay mawi-withdraw lang ng LGU tuwing may calamity. Ang DSWD, yan ang regular nating customer, and the BJMP para pagkain natin doon sa mga persons deprived of liberty natin. So sa ngayon, ang madalas natin na customer is ang DSWD, and by next year, yun yung plano ng President na kung magtuloy-tuloy yung mabili na target ng NFA, conversion of the 4-piece, yung cash incentive ng 4-piece. Samantala, ang nasabing 23 pesos per kilo ng palay kapag naging bigas ay pwedeng ibenta ng NFA ng 36 pesos per kilo lamang. At yung Matilites Live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Roundup Balita. Inaasahan na ng Private Hospital Association of the Philippines na posibleng magkaroon ng delay ang Philippine Health Insurance Corporation sa pagbabayad ng claims sa mga pribadong ospital. Kasunod ito ng nangyaring cyber attack ng Medusa ransomware sa online system ng PhilHealth. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene De Grano, sa ngayon ay mayroon pa ring bilyong halaga ng claims ang hindi pa nababayaran ng PhilHealth sa mga ospital. Kaya naman ngayong nakadown ang kanilang online system, inaasahan na ng PHAPI na mabibinbin na naman ang pagbabayad ng claims. Nauna nang inihayag ng PHAPI na sa ngayon ay mayroon pa ring nasa 10 bilyong pisong claims ang hindi pa nababayaran ng state insurer sa mga pribadong ospital. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Canadian authorities hinggil sa nangyaring panghaharang kay dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin sa isang airport sa Canada. Ayon sa DFA, nais nilang malaman ang detalye hinggil sa insidente upang maunawaan kung ano ang talagang nangyari. Binigyang diin naman ng DFA na bagamat nakahanda silang asistihan ang mga biyaherong Pilipino na patungo ng ibang bansa, kabilang na ang mga dating government officials, sinabi ng ahensya na dapat pa ring ikonsidera ang privacy issues.
Naglutangan ang mga patay na tilapia sa 63 fish cages sa Taal Lake na sakop ng Barangay Baniaga at Barangay Bilibinwang sa bayan ng Agoncillo, Batangas kahapon ng umaga. Umabot sa 20 metrikong tonelada ang nakuhang mga patay na tilapia. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mababa ang dissolved oxygen sa Taal Lake sa lugar kaya nagkamatay ang mga isda. Naobserbahan naman ang isang panibagong lava effusion sa crater o bunganga ng Bulkang Mayon kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, nag-umpisa ang pagdaloy ng lava dakong alas 8:49 ng gabi. Nakita ang lava flow sa Bonga Mi-Isi at Basud Gulyes na nagdulot din ng rockfall sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa crater ng bulkan. Paalala ng PHIVOLCS na nanatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Umiiral ngayon ang isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito ng Pag-asa sa layong 800 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng malusaw din ito sa mga susunod na araw. Pero may isa pang LPA na nasa labas naman ng PAR sa layong 1,850 kilometers sa silangan ng southern Luzon. May posibilidad naman na lumakas ito at maging isang bagyo. Kung papasok ito sa PAR, ay papangalanang Jenny na siya pang-10 bagyo ngayong 2023. Base sa pagtaya ng Pag-asa, makararanas ngayong araw ng kalat-kalat na pag-ulan ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Ito ay dahil sa trough o buntot ng LPA. Dahil naman sa epekto ng habagat at LPA ay makararanas din ng pag-ulan ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Dalawang aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue nitong Martes ng gabi. Isa sa mga na-aksidenteng rider ang sumemplang dahil sa nasagasa ang aso sa gitna ng kalsada. Narito ang ulat ni Lucille Lloren. Ang biglaang pagsulpot ng isang aso sa gitna ng kalsada ang itinuturong dahilan ng pagkakasemplang ng motorcycle rider na ito sa Balbarino Highway, Barangay Holy Redeemer, Butuan City, pasado alas 11 Martes ng gabi. Hindi na nito nagawang mailagan ng aso kaya nabangga niya ito. Ay, ito, Raisa. Makay ka bangga, iro lang. Saan yung rasa nito mo? Matawad lang, sir. Magkadagdag ko yung subod. Dito, sir. Diabot ka nila eh. Adi, diraan na. Diabot sa good. Kinilala ang naaksidenteng rider na si Reynaldo Delfin, 26 years old, na nagtamo ng mga gasgas sa kaliwang balikat, paa at kanang daliri ng paa. Nagkataong nag-iikot sa lugar ang rescue team at nadaanan ng aksidente, kaya kaagad itong nalapatan ng paunang lunas. Kasi, mga gamit or dressing. Tapos sir, ang kuan mo kibali, pagkatumba nimo, sa may nagibati nimo. Wala man sir, ang kanira mong diri na sir. Kanara na kuan napugan ang ulaw nga diri mo bunang na. Okay, helmet ng bugtong. Helmet ano? Ato idire siya ha. Wa ka mag-isa ginawa. Wala man sir. Nagara ko sir. Kwento nito, papauwi na sana siya galing sa trabaho nang makasagasa ng aso. Wala ko kabantay ba nga kuan ang ero ni tabok ra og kuan kalit sugig dagan sa ero. Nabantayan akong ero na nasa akong atubangan na banggaan na ako. Moto nga na kuanan ko na tumba ko. Takilid raman ko na kuan ra na pagkatumba sa motor na buyan ng motor moto nga kaning diri ara nga side ang nakon sa kuha pangosra. Dili ang buko kayong dagan hinayraman. Matapos malapatan ng paunang lunas si Delfin, ay dinala ito sa Butuan Medical Center.
Sumemplang naman ng isa pang motorsiklo matapos mahagip ng isang SUV sa J. Clarin Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Bohol. Gasgas sa kanyang kamay at kanang tuhod ang tinamon ng motorcycle rider na si Lindon Adolinares, 24 anyos. Habang gasgas naman sa siko ang natamon ng angkas nito na si Almariro Morosa, 23 anyos. Nagkataon ding napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue Team kaya kaagad na nilapatan ng paunang lunas ang dalawa na parehong tumanggi na magpadala sa ospital. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na rin ng PNP Internal Affairs Service ang immediate supervisor ng 5 pulis na iligal na pumasok sa isang computer shop sa Manila noong July 7. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, inamin ng mga pulis na alam ng kanilang immediate supervisor na papasukin nila ang computer shop kahit wala silang bitbit na search warrant. Narito ang report ni Lea Ilagan, exclusive. Hindi ligtas sa investigasyon ng PNP Internal Affairs Service ang immediate supervisor ng 5 Pulis Maynila na iligal na pumasok sa isang computer shop sa Sampaloc noong July 7. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Triambulo, base sa affidavit ng mga pulis, alam ng supervisor ng mga ito na si Captain Rufino Casagan ang gagawing operasyon. Kung babasahin mo yung mga counter affidavit at ebidensya ng sinasubmit ng kanyang mga tauhan ay lumalabas na kasabwat po siya sa kanilang ginagawa sapagkat kahit alam niya na walang search warrant, siya po ay pumayag na at siya ay nag-utos na pasukin po yung establishmento na yun. Ang 5 pulis ay nahaharap sa mga kasong serious irregularities in the performance of duty, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Natanggal na ang mga ito sa serbisyo matapos na pirmahan ni NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates ang rekomendasyon ng IAS na dismissal from the service noong September 13. Dahil sa kanilang mga ginagawa na serious na mga opensa, sila po ayon sa rules ng NAPOLCOM, sila po ay tanggalan po ng mga benepisyo. Sila po ay hindi na pwedeng magserbisyo kahit anong tanggapan ng gobyerno at automatic po yung kanilang eligibility na requirement din para ikaw ay maging permanenteng empleyado sa gobyerno ay automatic na ma-revoke. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Desidido ang Commission on Elections o COMELEC sa ginagawa nitong paghahabol sa mga kandidato na tahasang lumalabag sa mga patakaran ng halalan. Bukas, 30 disqualification cases ang nakatakdang isampa ng komisyon laban sa mga kandidato sa barangay at SK elections dahil sa premature campaigning o maagang pangangampanya ng mga ito. Narito ang report ni Dante Amento. Magsasampa ng disqualification cases ang Commission on Elections o COMELEC sa kanilang Law Department sa Biyernes, September 29. Kaugnay ito sa paglabag ng mga kandidato sa pagbabawal ng premature campaigning o maagang pangangampanya. Ang Task Force kontra EPAL ang magsasampa ng kaso. Kanina lamang sa NBank in-approve namin, binigyan namin ng authority yung mismong head ng task force na number 1, siya ang pumirma sa mismong complaint and or petition to disqualify. Number 1. Number 2, at sinabi rin namin na hindi lamang authorized ang mismong task force na mag-file ng complaints, kundi pati mag-file ng disqualification cases. Sa datos ng COMELEC as of September 27, mahigit 2,800 ang pinagpapaliwanag at inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa premature campaigning.
Nasa halos 200 ang posibleng masasampahan ng disqualification case. Paalala ng COMELEC na mabigat ang parusa sa premature campaigning na isang kasong kriminal. Kabilang na ang tuluyang pagkadiskwalipika sa pagboto at paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kung ikaw ay na-file ng kasong election offense o kasong kriminal, pagkatapos ikaw ay na-convict dyan by final judgment, ito ay isang disqualification na may effect sa mga susunod pang pagtakbo mo. Babala ng COMELEC na hindi dapat maliitin ang paghihigpit nila laban sa mga katiwalian o paglabag sa mga panuntunan sa halalan kaugnay ng paparating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umarap ngayon sa investigasyon sa Senado ang sinasabing lider ng umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte na si Senyor Aguila. Dito, emosyonal ding humarap ang ilang minor de edad at ikinuwento ang umano'y pang-aabuso na kanilang naranasan gaya ng sapilitang pagpapakasal. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano yung mga isiniwalat sa pagdinig at ano naman yung sagot dito nitong si Senyor Aguila? Hindi nga napigil ang maiyak ng ilang mga testigo na humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng irregularidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na sinasabing kulto sa Surigao del Norte. Gaya ni alias Jane, 15 taong gulang, na sapilitan umanong ipinakasal noong 14 na taong gulang pa lamang siya. Kwento niya sa pamagitan ng kanyang abogado bilang interpreter, si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila mismo ang pumipili ng ipapakasal sa kanila. Ipinapalista umano ang lahat ng mga babae edad 12 pataas at ikinakasal sa mga lalaki na may edad 18 pataas. Ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Pagkauman sa among kasal, kailangan magdog, may anak, pauli. Sunod, pagkaugma, ipatawag tanan ijang giminjo, dyan na himuon nga counseling, nga muingon sila nga, kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. May among tulo ka adlaw di may makuha ngan mi ka Diyos. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Gadagdag niya, kapag hindi sila sumunod sa mga utos ni Senyor Aguila, pinaparusahan umano sila. Depende sa magiging resulta sa roleta, gaya ng umano'y pagpalo ng paddle at pagbabawalang lumabas. Tumakas-an niya si alias Jane dahil sa pagod sa pinapagawa sa kanila at dahil hindi sila pinapayagang mag-aral. Samantala aga humarap din si alias Renz na 12 taong gulang na sinanay umano para maging sundalo at sako-sakong armas din umano ang nakita niya. Imbes na pag-aralin, pinapakuha umano sila ng buhangin para gamitin sa kanilang bara. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na. Kaya bisag 12 yung edad, di pagyamo ko ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Itinanggi naman ni Senior Aguila ang alegasyon na hindi pinapayagang mag-aral ang mga bata. Pero pinabulaanan nito ni Socorro Mayor Riza Timkang. Sa katunayan, nakapagtalaan niya ang Department of Education ng massive dropout ng mahigit 800 estudyante noong 2019. Nagbabala sa Senator Ronald De La Rosa kay Senior Aguila na magsabi ng totoo. Kung hindi, maaari itong ma-cite in contempt at makulong sa Senado.
Mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas, mag-aral sa baba? Pwede sir. Pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Ayon sa report of Justice, isasagawa sa October 9 yung initial hearing para sa preliminary investigation para sa mga kasong inihain laban sa ilang individual ng grupo at inaasahang ihahain ng subpoena sa respondents ngayong araw. Aga sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng issue. At yan mo ng update, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Naniniwala ang Commission on Elections na hindi kailangang isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte kaugnay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay sa gitna ng issue ng mga akusasyon sa isang organisasyon doon na sinasabing kulto. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na sa ngayon ay wala namang dapat ipag-alala dahil base anya sa report ng COMELEC field personnel at ibang law enforcement agencies na nanatiling maayos ang sitwasyon sa lugar. Nauna nang iniulat ng COMELEC na nasa ilalim ng green category ang Caraga Region. Nangangahulugan ito na walang reported security concerns at nananatiling payapa ang lugar. Iniutos ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang reassignment ng halos 3,000 pulis kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ang naturang mga pulis ay may kamag-anak na tatakbo sa halalan sa mga lugar kung saan sila naka-assign. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, bakit kailangang i-reassign yung mga pulis na ito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ito upang maiwasan ang duda ng publiko na naka-impluwensya sila sa kandidatura ng kanilang mga kamag-anak na kandidato na tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nasa 2,956 ang kanilang na-account na may kamag-anak na kandidato ngayong eleksyon. Kaya naman, ipinag-utos na aniya niya ang paglilipat sa mga ito ng assignment na walang kinalaman sa halalan. Dagdag ni Chief PNP, mahalagang buo ang tiwala ng mamamayan sa kapulisan tuwing halalan. Ito'y upang makipagtulungan ang mga ito para sa mapayapa at maayos na eleksyon. At dahil bawal aga ang paglilipat ng tauhan sa panahon ng halalan o tuwing election period, makikipag-ugnayan na ang Philippine National Police Commission on Elections ukol dito. Matatandaan din na nasa 679 ang mga security detail ng mga politiko ang nirecall na ng PNP upang mapanatili ang pagiging non-partisan at apolitical ng mga pulis. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Tinututukan ngayon ng provincial government ng Camarines Norte ang pagpapalakas sa healthcare system sa lalawigan. Kaugnay nito, isinagawa ngayong araw ang groundbreaking ceremony para sa itatayong pinakabagong gusali na paglalagyan ng mga bagong hospital facilities ng probinsya. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano-anong mga bagong pasilidad yung ilalagay sa itatayong bagong gusali dyan sa Cam Norte? Yes, Aga, ilan sa mga panibagong pasilidad na ilalagay dito sa gusali na itatayo sa Provincial Hospital ng Camarines Norte ay ang Heart Center Institute, Cancer Center, panibagong blood bank at dialysis center. Kasama din ilalagay, Aga, sa nasabing gusali ay ang panibagong medical ward na maglalaman ng karagdagang 120 bed capacity. Ayon sa pamahalang palalawigan ng Camarines Norte, ang panibagong building expansion ng Provincial Hospital ay bahagi ng pagpapalakas ng healthcare system ng lalawigan. Dahil dito, formal nang isinagawa ngayong araw ang groundbreaking ceremony ng itatayong 5-story building expansion ng Camarines Norte Provincial Hospital. Pinangunahan ng mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ang naturang seremonya.
kasama ang panauhing pandangal nito na si Senator Francis Tolentino. Aabot sa mahigit 400 milyong piso ang ilalaan na pondo ng provincial government para sa pagpapatayo ng nasabing gusali. Sa ngayon, mayroon ng inisyal na 140 million pesos na pondo upang umpisahan ng Phase 1 construction nito. Sa 5 palapag-aga ng nasabing building, ilalagay ang bagong emergency room na may kasamang trauma room na may 15-bed capacity. 120-bed capacity rin ang panibagong surgical ward ang ilalagay sa naturang pasilidad. Maglalaman din ang naturang building ng panibagong medical equipment gaya ng mga dialysis machine, CT scan at X-ray. Aga target ng pamahalaang palalawigan ng Camarines Norte na matapos ang expansion ng provincial hospital dito sa probinsya bago matapos ang taong 2024. Yan muna ang update mula dito sa Cam Norte. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Brian Balderay. Mas nadagdagan pa ang mga lugar sa Bicol Region na inilagay sa red category at areas of concern ng Commission on Election kaugnay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta na yung ipinatutupad na seguridad ngayon dyan sa Bicol Region at madadagdagan pa ba ng puwersa ng law enforcement dyan? Yes, Aga, nagpapatuloy pa din ang ginagawang checkpoint ng Philippine National Police o PRO 5 sa buong rehiyon ng Bicol. Pero sa ngayon, wala pa tayong informasyon kung magre-request na ba ang Masbate Provincial Police Office ng karagdagang puwersa para dito sa tatlong isla ng Masbate sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Inukulan ng Comelec Region 5 ang 448 barangay na isasailalim sa areas of concern sa darating na eleksyon. 23 barangay na ang sinailalim sa red category ng Commission on Elections o Comelec sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa susunod na buwan. Ang mga barangay na sa red category na sa mga lalawigan ng Albay at Masbate. 312 pang barangay ang nasa orange category. Ibig sabihin may dating na ito ng election-related conflicts na maikontrola at 113 barangay naman ang nasa yellow category. Ito yung mga posibilidad na may partisang armed groups. Ayon po sa Comelec Bicol Region, nasa Comelec Watch o areas of concern na ang mga naturang barangay. Mahigpit na binabantayan ng ahensya at pwersa ng gobyerno ang 23 barangay na nasa red category. Dahil posible ito isailalim sa Comelec control period. So, kita na ang Comelec na iba't ibang factor sa mga lugar na may presensya ng private armed groups, intense political rivalry at may communist terrorist groups. Tinukoy pa ng Comelec na ang mga lugar na ito ay nasa high alert in terms sa seguridad. Kaya naman kinakailangan ng karagdagang bilang ng personnel mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, kasama rin ang pag-activate ng mga reservists. Nagtitiwala naman ng Comelec Bicol na kahit may mga barangay na nasa red category na magiging smooth at mapayapa at maayos na ang halalan sa Oktubre. Sa tulong na rin ng buong pwersa ng PNP, AFP, mga deputized agency at mga Philippine Coast Guard na magbabantay sa mga coastal barangay. Aga sa Tarang Comelec Region 5 by 3,471 barangay ang 6 na probinsya sa buong rehiyon ng Bicol. Yan ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Inilagay ng North Korean Parliament na bahagi ng konstitusyon ang nuclear program ng bansa. Ayon sa State News Agency KCNA, tungo ito sa pagtatataag ng hangarin ng Pyongyang na makamit ang nuclear force bilang isa sa pangunahing batas ng Estado. Lumabas ang ulat kasunod ng pagpupulong ng Supreme People's Assembly, ang rubber stamp legislature ng North Korea. Nagbigay naman ng talumpati sa Assembly si North Korean leader Kim Jong-un upang suportahan ang pagpasa ng amyenda. Nakabalik na sa kustodiya ng Estados Unidos si Travis King, ang Amerikanong sundalong iligal na tumawid sa North Korea 2 buwan na ang nakakalipas. Ito ay matapos itong patalsikin ng Pyongyang. Batay sa isang senior administration official, pagkalipas ng ilang buwang maigting na diplomasya, napasakamay na muli
ng Amerika si King at nakausap na rin ito ang kanyang pamilya. Dagdag pa ng opisyal, walang pangakong kapalit ang USA upang mai-release si Travis. Sagot ng KDR Music House at Wish 107.5 ang isang musical treat mamayang hapon dahil mapapakinggan na sa lahat ng digital streaming platforms ang awiting Bakasyon Grande ng reggae band na Yabless na nagpapaalaala sa lahat ng hardworking Filipinos na maglaan ng panahon upang magbakasyon at magpahinga sa trabaho. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Matapos ang successful song release ng awiting Dreams and Memories ni Ellie Poliver kahapon, coming up ay ang awiting Bakasyon Grande ng reggae band na Yabless. Samahan mo kung magbakasyon tayo ng buong taon. It's okay to take a break. Yan ang mensahe ng feel-good vibe song na ito, lalo't marami sa ating mga kababayan ang subsob sa trabaho at hanap buhay. Bakasyon tayo ng buong taon. Kaya minsan nakakalimutan ang magbakasyon at makapag-relax. Alam naman natin maraming mga Pilipino yung talagang hardworking at tungkol to dun sa mga taong talagang sobrang hardworking sa buhay at pinapakita dito sa kanta na to na you deserve na magkaroon ng relaxation paminsan-minsan or yun nga yung Bakasyon Grande, lalong-lalo na dun sa mga workaholic nating mga kababayan. Hanga naman ang grupo sa konsepto ng KDR Music House at Wish 107.5 kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang mga artist na nagsisimula at sumusubok pa lamang para magkaroon ng pangalan sa music industry. Sobra kaming grateful sa part na yun at saka sa idea na yung goal nila is iangat ulit yung OPM. I mean, yung mga aspiring artists po na kagaya po namin na sumusubok, gustong marinig ng mga tao. So, ayan, nandyan yung KDR. Sok sa goal nila yung mga kagaya namin na ginagawa namin yun. Marinig naman din ng ibang tao. Yung supporta nila sa mga kagaya naming aspiring artists. Maraming salamat din sa KDR sa pagbibigay sa amin ng opportunities, and ang magagawa talaga namin is yung maibigay yung best namin bilang musician. Kaya naman, pagsisikapan ng grupo na ibigay ang kanilang buong makakaya dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon na mapansin at magkaroon ng official song release ang sariling komposisyon. Dagdagan ng maraming dasal at sipag din. Pagbutihan natin yung ginagawa natin. Sabi nga, practice makes better kasi wala namang perfect. So pagbutihan lang po natin yung ginagawa natin. Ang grupong Yabless ay minsan lang sumalang sa Uncharted ng Wish 107.5, dahilan para marinig sila at makitaan ng potensyal ng KDR Music House. Abangan mamayang 2:00 ng hapon ang live streaming ng awiting Bakasyon Grande. Wish exclusive on Wish 107.5. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 6 na nagsasabi, tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay magdaraya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.